So ito ay part 14 pero patotoo pa rin ito sa sinabi ng Diyos sa Apocalypse 21:5. Yung 21:5 na yon, sinasabi niya, um, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, inilarawan na ng Diyos doon sa 4 ang mga gusto niyang gagawin sa lahat ng tao na mahal niya at mahal siya. Siyempre, kasi masunurin sa kanya, no? Naibigin na yung kapwa kaya ng sarili. Ganon. Yung mga ito, nangako siya, lahat ng bagay na yun, baguhin niya na ang kalagayan ngayon. Masamang sistema ngayon, baguhin niya na. Sa ilan ng pamamahalo ng kanyang anak, si Jesus, yung inihiling nating dumating nawa ang kaharian mo. Kaharian ng Diyos yun. Si Jesus ang pinalagang hari at siya ang magsasagawa ng pag-alis ng sakit, pagtanda at kamatayan sa mga tao at digmaan. Alisin din ang kawalang katarungan dahil sa kahirapan, kawalang bahay, kawalang lupa at kawalang trabaho ng mga pamilya. Kaya sa inaharap bago talaga. Ang sabi niya, isulat mo doon sa 21:5, isulat mo dahil ang salitang ito ay tapat at totoo. At gumamit tayo ng sample sa panahon ni Jesus kung saan sa panahon ni Noe kung saan nagpadala ang Diyos ng baha para lipulin ang napakasamang mga tao noon. Kaya tinalakay natin yon. Ngayon, ang ating patotoo doon ay nung panahon yon sa panahon ni Noe ay talagang nilipol ang lahat ng mga tao. Ngayon, si Jesus nagpatunay noon. Well, si Jesucristo, ayon sa Kawikaan 8:10 at 31 na nilarawan bilang karunungan ng Diyos, tinalakay ko na rin ito noon, na siya yung nilarawan doon. Kasi sabi niya, sa Apocalypse 3:14, na siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. At inilarawan siya ng Biblia sa Colossus 1:15, panganay sa lahat ng nilalang, ang pasimula sa paglalang ng Diyos. So si Jesus ay umiral na bago pa naging isang tao. Kaya dahil diyan, bilang espiritong persona nilalang sa langit ng panahon ng baha, aktual siyang nakasaksi sa kalagayan ng panahon ni Noe. Kaya siya ang nakapagbibigay ng pinakadakilang katunayan na mula sa kasulatan hinggil kay Noe at sa dilubyo, yung baha, yung malaking baha na iyon na inirawan ni Jesus sa Matthew 24:37 at 39 na tumangay sa lahat ng hindi nagbigay pansin. Oo, kaya may aral tayo doon, kasi si Jesus, siya talaga nagpatunay. Ganito lang ang logic dyan. Gagamit kaya si Jesus ng alamat upang babalaan tayo hinggil sa dumarating na katapusan ng sistema ng mga bagay. Well, malayong-malayo gagawa siya ng alamat. Kitang-kita niya mula sa langit, bago siya isinugod dito sa lupa, nabuhay na siya roon bilang ang unang nilikha ng Diyos, ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya mahal na mahal siya ng kanyang ama. Special siya Pero kahit special siya, pinadala siya rito, hindi naman siya nagreklamo, nakaranas siya ng masamang pagtrato, dakong huli, pinahirapan, unti-unti namatay sa isang napakasakit na kamatayan. Kaya talagang si Jesus, special siya, una siya, at nakita niya ang kalagayan ng panahon ni Noe. At malayong-malayo gagamit si Jesus ng alamat. Kaya makapagtitiwala tayo na gumamit siya sa isang tunay na halimbawa ng pagsasagawa ng Diyos ng hatol sa mga taong masama. Totoo yun. Oo, maraming buhay ang nasawi. Subalit makakuha tayo ng kaaliwan sa pagkaalam na si Noe at ang kanyang pamilya ay naligtas sa baha. At iyan ay pinatunayan mismo ng ating Panginoon Jesus. Kaya dito, ang ating Panginoon Jesus ay siya ang saksi na nasa siya sa langit. Kaya ginamit niya yon, ang bagay na yon, ang tunay na halimbawa ng nagsagawa ang Diyos ng paghatol.
Ngayon, maliban sa ating Panginoon, may mga ebidensya ba na nagpapatunay na talagang ang ulat ng baha ay talaga nangyari? So, meron. Halimbawa, ebidensya ng geology. Pangalawa, ebidensya ng mga fossils. At ang pangatlo, na maraming alamat tungkol sa baha. Oo nga naman. Tingnan natin yung binanggit na yan. Patunay. Kunin natin yung isang halimbawa. Bagaman 4,000 years na, mahigit na 4,000 years na nakalipas, kaya wala talaga na buhay ng mga tao para makapagpatunay na nangyari yon. Gayon man, ipinasulat ng Diyos ang ulat na iyon. Ganito ang sinabi ng ulat ng ito ng kasaysayan. No? Sabi, ang dilubyo ay nagpatuloy ng 40 araw sa ibabaw ng lupa at ang tubig ay umapaw sa lupa ng napakatindi. Ano pat ngayon ang tinalakay natin noong nakaraan, di ba? Kaya dahil sa wala namang taong nabubuhay, may binabanggit ang mga tao na alamat lang yan, nakahaka lang yan. Ngayon, pinag-aralan ng mga geologo o geologist ang kalupaan sa Hilagang Kanluran ng Estados Unidos. At ano yung kanilang konklusyon? Naniwala sila na noong sinaunang panahon, mga 100 mapangwasak na baha ang naganap sa lugar na ito. Sinabi nila na ang isa sa mga bahang rumaragasa sa rehiyon ay may taas na 600 metro at may bilis na 105 kilometro bawat oras. Ito ay 2,000 kilometro kubiko ng tubig na may katumbas na bigat na mahigit na 2 trilyong tonelada. May nakakatulad na pagsusuring ginawa ang ibang mga siyentipiko batay sa kanilang mga natuklasan at naniniwala sila na posibleng nangyari ang isang panglubong baha sa geology. So, kasi nakita yung marka ng baha sa mga kabundukan, sa sides. Kaya, yan ang patotoo ng mga geologists pag nagsusuri sa kalupaan. Tingnan naman natin yung fossils. Tingnan natin kung totoo ba. So, yun sa mga natuklasan mga geologists aside sa mga kalupaan na kanilang pinag-aralan. Ngayon sa mga fossils naman, tingnan natin. Karamihan sa mga fossils ng elepante na nakita sa Italia ay iba sa mga elepanteng nakikita natin ngayon. Mga fossils iyon ng Elephas antiquus o sinaunang elepante na ubos na ngayon, wala na ngayon. Halos tuwid ang mga pangil ng nilalang na ito at ang taas nito ay umabot ng 5 metro hanggang balikat. Kaya mas mataas ito ng mga 2 metro kaysa mga elepante ngayon. Yun yung... Ngayon, marami ba ang mga elepanteng iyon? Ipinakikita ng mga record ng fossils na matatagpuan ng mga ito sa buong Europa at Inglaterra, gaya ng kanilang malapit na kamag-anak na mga mammoth. Bukod yan, hindi pa isa-isa ang natagpuan nilang mga fossils ng elepante, kundi marami itong kasamang iba pang uri ng mga hayop na ilan sa mga ito ay kaaway ng mga elepante. Hyena, hippopotamus at iba pa. Ipinahiwatig ng mga fossil na nakita sa Lazio. Sa Lazio, isang rehiyon sa sentro ng Italia na kinaroroonan ng Roma, na ang klima noon sa lugar na ito ay parang sa Africa. Dahil dating may mga hippopotamus, gazella, maging malalaking pusa. Sa katunayan, may nakita pa ngang fossil ng isang pusa na tinatawag na leopardo ng Monte Sacro sa pinakasentro ng Roma. Sa Pulidrara, sa labas ng lungsod, nakahukay ng mahigit 9,000 fossils ng iba't ibang hayop sinaunang elepante, buffalo, usa, barbary ape, rhinoceros at aurochs, malaking barakong baka na naubos mga 4 na siglo na ang nakalilipas. Yun ang natuklasan. Nagtayo roon ng museo na may matataas na daanan ng tao para makita ng mga pumapasyal ang mga fossils sa original na lokasyon ng mga ito.
Mayroon ding isang kuweba malapit sa Palermo, Sicily na puno ng tuli-tuliladang labi ng mga hayop. Kabilang na ang mga fossils ng buto ng mga usa, barakong baka, elepante, hippopotamus sa iba't ibang mga edad. At may isa pang fetus sa katunayan mula nang matuklasan ang kuwebang ito, 20 tonelada na mga fossil ang ibininta sa unang 6 na buwan. O nagkasama-sama sila, no? Sa timog Inglaterra nakatuklas ang iba't ibang lugar ang paleontologong si M.G. Manson Valentin ng pagkarami-raming fossil ng pira-pirasong buto ng ibang hayop na nabanggit sa itaas, pati ng mga hyena, polar bear. Bakit ang tanong natin ito? Bakit natagpuan napakaraming natatagpuang fossil sa iba't ibang lugar? Sinabi ng ilang siyentipiko na ang pagkamatay ng mga hayop na ito ay naiugnay sa isang likas na sakuna. Ano man ang sanhi o mga sanhi ng pagkalipol na napakaraming hayop na ito, isang bagay ang tiyak. Nangyari ito sa napakaraming lugar, kasalin na Ambong Europa, Siberia at Alaska. Kaya isipin mo lang yan. Nagkasama-sama ang mga fossils na yun sa isang lugar. Na para baga nagtago sila. Isa sa kuweba, no? Doon nagkatipon-tipon. May baha kasi. At kahit na sila nagkatipon-tipon sa isang kuweba na mataas, nalunod pa rin sila. Namatay. So may kaugnayan sa fossils. Nagpatotoo na nangyari nga isang sakuna na lumipol. Hindi lang pa sa mga geologists. Kumusta naman sa mga alamat tungkol sa baha? Meron, pagkakatulad yan. Bansa halimbawa, Gracia. Mayroon silang alamat tungkol sa baha sa Roma, Lithuania, Assyria, Tanzania, India, Hindu, New Zealand, Maori, Micronesia, Washington, Estados Unidos, Yakima, Mississippi, Estados Unidos, Choctaw, 7, Mexico, Michoacan, 5, no? Timog Amerika, Quechua. At sa 1, nagalit ang Diyos sa kabalakitan. Yung sa 1, ang inuulat dito sa 1. Pagkakatulad, yun ang ulat kung bakit nagkaroon ng baha. Pangalawa, pagkapuksa sa pamamagitan ng baha, inutos ng Diyos, nagbigay ng babala ang Diyos, iilan sa sangkatuhan ng kaligtas, naligtas sa isang sasakyan, naligtas ang mga hayop, nagsugo ng ibon at iba't ibang nilalang. Sa wakas ay sumadsad sa ibabaw ng isang bundok, naghandog ng hain paglabas. Itong mga bagay na ito, inuulat din sa mga alamat na binanggit ko sa unahan. Sa mga alamat sa Mexico, sa Estados Unidos, Micronesia, New Zealand, India, Tanzania, Lithuania. O bakit sila nagkaroon ng alamat ng ganyan? Siyempre, ang mga ninuno noon, magkaligtas na si Sem, Ham at si Japet, anak ni Noe, at may asawa sila. Kumalat na, siyempre bibigan sinasabi yon. Sinasabi nila kung bakit si sila lang. Siyempre magtaka rin naman talaga. Bakit si sila lang? No? Kaya, yan ang dahilan. Okay. So, ipinakita dito na totoo ang binanggit ng Biblia tungkol dyan. No? Na talaga nangyari ang isang baha. So, muli, kahit si Jesus, na siya talaga nakakasaksi, nabuhay na siya noon, doon sa itaas, nakita niya, kaya nagbigay siya ng tunay na sa buhay na halimbawa na nangyari talaga ang baha. At pinatunayan yan sa geologists, ng mga geologists, ng mga fossils na nagkatambak-tambak ang iba't ibang uri ng mga buto ng mga hayop sa isang lugar. Hindi naman pwede magsama kung buhay ito kasi kakainin. At ganyan din mga alamat, di ba? Yan patunay na talaga nangyari ang baha. So, yan lahat ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos sa Apocalypse 21:5, tingnan mo, no? Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay, isulat mo, sapagkat ang salitang ito ay tapat at totoo. Totoo ang mga sinabi ng Diyos. Nangyari yan, pinatunayan yan ng Biblia.
Pinatunayan yan ng mga geologists na nag-aaral ng mga hugis ng mga lupa na talagang nangyayari yung ganun sa kuna. At ganyan din, ang mga fossils na mga hayop na nagkasama-sama sa isang lugar, hindi na pwedeng magsama-sama sila doon at napakarami, tunay-tunilada yon. Para bang may kinatakutan habang tumataas siguro ang baha, ang tubig, umaakyat sila doon sa tuktok ng bundong at pumasok doon sa kuweba at doon na sila inabutan ng baha. Kaya nagkasama-sama, napakaraming fossils ang nakita doon. So, nagpapatunay yan nangyari nga ang baha. At maliban doon sa mga alamat ng bibigang mga pagsasabi. Si Atchak yan, sabihin talaga ng mga anak ni Noe. Ay, muli, maraming salamat. Kaya patotoo talaga ang salita ng Diyos ay mangyayari. Okay? Muli, salamat sa inyong pakikinig at inanyahan ko kayo patuloy na mag-subscribe para hindi kayo mawala sa ipopost kong mga video.